So, nandito tayo ngayon sa Malabon, General Trias upang puntahan ang kanilang sikat na Valenciana. Ang Arroz Valenciana ay isang variation na Spanish paella. Ginawa itong localize sa Cavite nung pumunta ang mga Espanyol. So, ano nga ba pinagkaiba? So, ang pinagkaiba naman ng Arroz Valenciana is naka-localize yung ingredients katulad ng tachuete sa pampakulay. Tapos, yung mga ibang ingredients rin, ginawa siyang local. Tapos, pinalitan nila ng meat from seafood. So, ang Mang Mike is matagal na sila, mga 4 na dekada na. Matagal na sila dito and marami rin silang branch. Kung gusto nyo bisitahin, pwede mo bisitahin ang kanilang lumang branch sa palengke sa Malabon, General Trias. Magtanong lang kayo sa tricyclean and matuturo naman kayo doon. Isa pang iconic na produkto ng Gentry is yung gatas ng kalabaw sa Santiago, General Trias. Dito merong cooperative na tinatawag na General Trias Dairy Racers Multipurpose Cooperative o mas kilala bilang Gentry's Best. So basically nagtitinda sila dito ng gatas ng kalabaw and nag-start sila nung mga 2005. Ngayon na-develop naman sila, madaming mga partnership and collaboration na tumulong sa kanila and ngayon marami na silang tinda from Quezon Puti, gatas ng kalabaw, mga flavored Carabao milk, Carabao pastillas, and Milko Gel. Andito naman tayo ngayon sa Dulcinta, ang Black Cochinta ng Bacoor na may halong dulce de leche. Ayon kay Sir Romel, yung sister raw niya ang nagsimula raw nito during pandemic hanggang sa nag-boom ito at marami na ang tumatangkilik. The combination of cochinta and the dulce de leche gives a sweet like a kanin on the cochinta. Ngayon, nasa Imus naman tayo upang bisitahin ang kanilang version ng longganisa. Sa Imus Longganisa, may pinagkaiba siya. Basically, yung Imus Longganisa is medyo ma-garlic. Tapos, mas puro rin yung ingredients katulad ng back fat, laman ng baboy, paminta, toyo. So, yun lang yun. Walang mga preservatives. Ang isang kanilang one-time product na tinatawag nilang Toklong Ganisa sa Toklong, currently nagre-representa ng Imus Longganisa. And ang gumawa nito is ang Toklong First Multipurpose Cooperative na matatagpuan sa Toklong. So, kung interesado kayo, pwede nyo sila bisitahin and marami kayo pwede pagbilan sa Imus, katulad ng Imus Pasyalubong Center. Saan ka tayo papunta? We're going to the original Digman Halo-Halo in Bacoor. Did you know na nagsimula ito noong 1930s pa dahil kay Mrs. Raymunda Ugalde Toledo. She was the inventor of the Digman Halo-Halo, na ngayon ay handle na ni Mr. Adalberto Gonzalez. So from 1930s to 2024, still standing ang kanilang original halo-halo. The OB ice cream and the beans, wah! Sobrang sarap! Na sobrang sarap, mapapahalo ka talaga para lang makuha ang bawat tamis at sarap ng halo-halo. See you there! It's collaborative time! Hello everyone! Welcome to Kabisinera! So it's me, your ate girl, Riza! So syempre, gagawa tayo ng food vlog. Hindi naman pwedeng ako lang yung magluluto. So tatawag natin si Efrem. Let's go! Yo guys, ako nga pala si Efrem and today magluluto tayo dito sa Kabisinero. Yes sir! Ayusin muna natin yung aprons natin. True! Yun. Check na ba natin yung mga pagkain? Yes! So, ano nga ba yung nanda natin ngayon? Gagawa tayo ng Valenciana, pero Valenciana silog. Sheesh! Tapos ano toppings natin? Itlog tsaka longganisa. Nice. Anong longganisa? Tsaka longganisa. Sheesh! So, simulan na natin ang pagluto ng Toklong Ganisa x Valenciana with itlog. So, Valenciana toklong silog. ano nga ba? Yun nga eh. Pero ayun, Valenciana silog siya. So, hey! So, ngayon, nandito tayo sa kusina para lutuin yung sinabi nating Valenciana x Toklong Ganisa Silog. So, ito na yung Valenciana, naka-prepare na siya from Mang Mike. Salamat sa kanila. And Toklong Ganisa.
Tapos, ito yung bawang, pang gisa mamaya sa ating Valenciana. And ito, spring onion, pampakulay and konting pampalasa. And salt and pepper at mantika. And lulutuin muna natin yung toklong ganisa. Medyo mainit-init na. I-pour na natin. So ito na nga ang ating finished product na Valenciana X Toklong Ganisa Sinangag and Silog. So ito, makikita nyo, ito yung toklong ganisa natin, hiniwa na natin, pinaikot natin siya. Tapos ito yung ating Valenciana, so kinap na natin yung niluto natin kanina. And ito rin yung ketchup, syempre kulang ang toklong ganisa and yung itlog kung walang ketchup nasa ating Pinoy na yan. So ito, ready to eat, pwede pang hapunan, pwede pang umagahan, pwede rin pang tanghalian and pwede siya pang buong araw. So, ito na nga yung ating final product. So, nandito ngayon ang ating guest, si Ma'am Viado and Mr. Mark Viado. So, sila ang titikim sa ating Toklong Ganisa X Valenciana Silog. Banana. Tikman natin. Bigyan natin ng rice. Sarap. So, ano pong masasabi niyo po dito sa loob? Masarap siya. Tama yung lasa ng pagkakatimpla ng Valenciana plus match na match siya sa timpla ng ganisa. Ikaw po, Mr. Viado. Masarap. Pwedeng pang umaga, tanghalian, hapunan. All day meal. Sarap, masarap. Okay. Masarap rin siya. So, ako naman, comment ko dito, masarap talaga yung Valenciana. Nandun pa rin yung paella, pero yung sangag nga, nagka-konting pagka-garlicky. And tapos dito naman sa Toklong Ganisa, ayun, puro yung lasa niya. Nalalasa mo talaga yung pagka-pork and haluan mo pa ng itlog. Ayun, combination talaga siya. Para siyang silog with a twist. So, overall, masarap. So, agree rin po kayo. So, ayan. And, Sarap. Ayan, masarap. So, doon na magtatapos ang aming Valenciana X Toklong Ganisa Silog. Hello everyone! So yes, gagawa naman tayo ngayon ng pahimis blend and gatas ng kalabaw. I mean, gatas ng kalabaw. Tapos gagawin natin siyang mala Spanish latte. Tapos ito nga pala, ginawa ko na siya kanina pa, yung French press, yung coffee blend natin, which is yung pahimis blend natin from Amadeo.
ngayon, nagdagdag tayo ng mga pwedeng hatakin para i-taste test ang ating mahiwagang pahinis and gatas ng kalabaw na Spanish latte. Hindi kaya iced coffee for sure. Good. So, tikman na natin, guys. Sige, tara, tikman natin ha. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Oh my God! Wow! Sarap. Ay, boy, hindi tinutubig mo kape. Sarap. Nalalasahan ko yung blend sa pahinis, yung Arabica, Robusto, Iberica. Nandun rin yung pagka-fruitiness ng beans since halo-halo yung pahinis. Parang ayoko ka mong anuhin. Ubusin lahat. Parang pwede pa mamaya. Tapos ayun rin, ang creamy niya, parang nawala yung bitterness ng coffee. Tapos yung condense naman, nag-help rin siya sa sweetness and creaminess. Ang sarap niya. Tapos, ayun nga, speaking of creaminess, yung gatas ng kalabaw solid, ang creamy niya. Sobra. Sarap. Naubos ko na. Let's go po. Sobrang sarap. Pero wait lang. So, yun nga, di ba? Uy, wait lang, huwag niyo masyado ubusin. Ay. Pero yun nga, di ba? Masarap siya. So, anong recommend niyo sa iba? Like, pwede ba itong pang araw-araw? Kumari nag-work, gano'n. Sa mga mahilig mag-Starbucks, pwede Tara itong na, alternative. pwede na. Pwede to. Ito solid. Basta kailangan niya na ng French press. Yan, French press. Di lang naman French press, pwede rin tayo gumamit ng mocha pot kung gusto natin Oh, yun yung din. pagka... Coffee filter din pala, sorry. Ayun, pwede rin. For drip coffee, pwede tayo gumamit ng Vietnamese bean, mga pour-overs such as yung ayun nga, coffee filter. Kung pwede rin naman diretso espresso since meron naman silang grounded and coffee beans. Kung may grinder kayo, pwede nyo rin i-grind yung coffee mismo. Since nagtitinda rin sila ng full sa Chinese blend. And yun, sarap talaga. Tsaka sa ano pala, ang bili ko dito ay 200 plus. So imagine mo na yun, ilang beses ka makakagawa ng kape, diba? Tapos, syempre, sa gatas ng kalabaw. Sarap kasi talaga. Sinusulit ko. Ayun nga, ang sarap na diba? Tsaka yung ano din, ang pagkakaalam ko rin kasi sa kape, yung coffee blend, pwede siyang ulit-ulitin, diba? Hanggat nandun pa rin yata yung lasa, go lang. So, ito naman ngayon for snacks. Ito, bumili tayo ng tahong chips galing Bacoor. And ito naman, Dulcinta, Bacoor rin. Explain ko lang, ito tahong chips, gawa talaga siya sa real tahong. And Bacoor, alam naman natin, yun siya sa tahong. So, ayan, gumawa sila ng tahong chips which is ang kanilang one-to-one product. And ito naman, Dulcinta, mixture siya ng kuchinta and dulce de leche. So, ayan, Dulcinta. So, ito, kakainin natin ngayon, testing natin. So, nandito ang ating cameraman. Hindi ka nga dito, cameraman. So, tara, kainin ba natin? Sige, tara. So, tara, buksan natin. So, good news, may suka siyang nilala. So, tikman natin. So, karan ba? At ito tayo dito. Yan. Tahong chips. Wait lang, lumaya pa. Ako din. Medyo very crunchy. Tapos kung nasawsaw dito, parang lasang sinigang. Nalalasahan ko yung tahong. Parang wala ko siya masyadong MSG. Tapos nalalasahan ko rin yung pagka-peppers niya and spiciness. Ano yung spiciness. Medyo after effects sa akin. Yung mga spiciness. Ayun, sobrang crunchy niya talaga. And so, ayun, tikman naman natin tong Dulcinta. Ano naman yung isa? So, Dulcinta na may dulce de leche. Tikman natin. First impression, sobrang sarap. Yung sauce niya, matamis and creamy. May pagka-yema. Tapos yung kuchinta naman, sweet siya pero di offensive. Parang nagmimix silang dalawa in a way na yung isa matamis, yung isa hindi. Parang nagko-complementary sila. Tapos yung naman, texture niya, masarap rin. Tapos may toppings rin siya which is bit crispy. Nag-add siya ng flavor and parang hindi ka mauumay na wow, amashi niya. Ito, may pampakrispy tayo na toppings. So, nagko-complement talaga siya. Maganda yung pagkahalo-halo ng ingredients. I really love this. Yeah. Pusa, meron pa ako dito. Alam mo, may naisip ako. What if gawin nating sandwich? So, yun nga. Tara.
So, let him cook nga daw. Let him cook tahong konsinta na ano. Masarap. Sarap naman. Medyo naging crunchy na siya. Hindi siya masyadong muki. Isang bite. Okay yung dalawa kong cake. So, ako testing ko rin paano nga ba ipatong. Medyo na, after nung ito, nalalasa na yung tahong chips. Parang ito yung second taste niya. Di ba? Nalalasa. Complementary siya eh. Parang different flavor. Mm. Kumbaga, alam niyo yung french fries, tapos lalagyan mo ng ice cream. Parang ganun yung feeling niya eh. Hindi man na-expect na masarap. Pero yun, good siya. Hindi ko rin na-expect. Nag-add siya ng crispiness, tapos yung random spice aftertaste. So, instead na matatamisan ka and spicy, dumadating siya sa end, which is hindi nasasapawan yung pagka-creaminess and sweetness niya. Parang, kumbaga may flavor na lumabas, mawawala, tapos may bagong lalabas. So, ang ganda lang ng combination niya. So, Yeah. Okay din to sa pang snacks or pang desserts. and hindi ko rin talaga na-expect ng tahong chips. Masarap na siya. Hello guys! So ngayon, nandito tayo sa Digman Halo-Halo. Ang ginawa ko lang, bumili lang ako ng shaved ice, tapos yung ibang sangkap nila sa halo-halo. Tapos, itatry natin ng gatas ng kalabaw. Ayan, gatas ng kalabaw ng Gentry. Tapos, ang pudding nila, milk ojan. Ayan. Sa gatas rin ng kalabaw. Hindi na ako naglagay ng ice cream kasi masyado nang matamis kung gano'n yung gagawin ko. Eh, may pudding naman tayo tsaka gatas ng kalabaw. So, why don't we try? Bagal. Sakto mainit ngayon. Pero kanina umulan. Pero sakto ngayon kasi kakaiba yung ngayon, weather. Pero ayun, ang sarap niya, bagay pa rin. Tsaka kahit ano yata siguro sa gatas, carry bells. Yung milk gel, milk gel. Tikman natin. Sarap. Hello everyone! So ngayon magka-close na kami ng aming mini vlog. And guys, maraming salamat sa pagtangkilik ng Kabisinero and also ng aming collaborative recipes. And sana ay may manatutunan kayo mga bagay-bagay, lalo na sa mga pagkain na makikita natin sa Cavite. And also, lahat ng mga pinagsama-sama namin ay nag-complement siya sa isa't isa. So, lahat sila ay masarap. So, pwede rin naman kayong gumawa ng ganun nyo and gawin nyo siyang mini-vlog din. And ayun, sana ma-appreciate nyo rin yung mga pinakita namin products and other products sa Cavite dahil di lang yun. Sobrang dami pang mga pagkain na nandito sa Cavite and dami ring opportunity para ipagsama siya. Marami ring kumbaga community na willing naman makipag-help. Katulad sa amin, dami namin na partnership na mga business. And nakausap rin namin siya. Take that opportunity, create new collaborative recipe, and maging kabitayin niyo tayo bilang Kabisinero. And also, try nyo mag-travel sa iba't ibang lugar or di kaya pumunta sa mga lugar nyo. Baka siguro may mahanap din kayo mga ganong pagkain. And pwede nyong ipag-collab para mas talang sumarap and magkaroon kayo ng sarili nyong version. Pwede nyo rin i-vlog and i-share yun sa amin through YouTube. So yun guys, maraming salamat!